Alright, so panoorin natin ito, General Bantag. Kinasuhan si Boying Remulla at ang kasama nito. Yan po ay patungkol pa rin doon sa pagkamatay o pagpaslang ito kay broadcaster Percy Lapid. Yan. Siya namang binintang o parang pinatong kay Bantag. Matindi talaga to si Lapid, pero hindi siya nakaligtas dahil sa kanyang mga expose, mga mainit niyang paglaban sa kung anumang nakita niyang katiwalian. Yan. So panoorin natin. Ayun ang bahalang Percy is much more than being part of this number. He was an attentive father and husband away from the microphone, even as he inspired thousands of lives with his straight talk and courage. Si Percy ay isang napakalapit sa kanyang mga anak. Meron siyang mga anak na may mga asawa na subalit mas gusto niya, mas preference niya na yung mga anak niya nasa kanya, pati mga apo niya. But si Percy, ang ibig sabihin ay isang dedikadong ama ng tahanan. Ipinagluluto niya yung mga anak niya kahit na malalaki na yung mga yan. Dahil magaling na cook si Ka Percy, no? Saka mabait na asawa. Sa loob ng napakaraming taon ay yung mga anak niya parang nakakunyapit kay Ka Percy. Percy's burning love for his family and country could be traced back to his father, who taught them to be kind to people. Lahat naman kami ay pinalaki ng aming magulang na may takot sa Diyos. Lahat kami ay pinalaki na yan yung apoy na kailangan na laging nakasindi. Kailangan nasa istasyon siya ng radyo palagi. In his career as a broadcaster for over 30 years, Percy received threats in various forms. Can you imagine, if you are a station owner, magbo-broadcast si Percy sa'yo, pag upo pa lang sa mikropono, 3, 4, 5 tao na ang masagasaan. At malalaking tao ito. Nagsasalita ng katotohanan, may tatawag na lang doon sa istasyon. Sa may-ari ng istasyon, sasabihin, patigilin mo yan si Lapid ko yan. Pag hindi, papasara namin yung istasyon mo. Every time na mag-broadcast siya ng napakahangang, napakasakit, tinatanggal siya. So para kang sisiw na naghahanap ng yuyung-yuman every now and then, 100 times. Ang libel ni Percy, siguro kung tatansyahin ko magmula noon, baka nasa 3 dosena. Ang libel na hinarap niya sa iba't ibang korte sa buong Pilipinas. The alleged connection of Remulla to the death of Lapid and June Villamor, the alleged middleman inside the New Bilibid prison who supposedly contacted people to kill the broadcaster. Aside from the murder and administrative complaints, Bantag also files complaints against Remulla for alleged libel and violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bantag urges the Ombudsman to impose a preventive suspension on both Remulla and Katapang, requesting the special court to probe into the death of Lapid and Villamor.